Good morning mga kagala. Katatapos lang namin magsimba. Ayan. Sana po huwag natin kakalimutan na mag-church at magpaayon sa kalooban ng Panginoon. Ayan. Isuko natin ang ating buhay sa Panginoon. Kasi walang sense ang ating buhay, mga kagala, kung tayo ay nabubuhay lang sa sarili natin. Ayan. Ang lamig. Pauwi na po kami, mga kagala. Lalakad lang po kami. Kanina nag-Uber kasi late na kami. Ayan, pauwi na. Glory to God. No, it's lamig not. po. It's too. Sharon! Magmandarin tayo, ma. Magmandarin tayo. Please. Sa mga kagala natin, kamusta kayo dyan sa Pilipinas? Pauwi na po tayo. Saan mo, ma? Ano? Yan, share ko po sa inyo mga kagala. Nung unang dating po namin dito, syempre yung church ang una naming hinanap upang kami ay magpasalamat sa paggabay ng Panginoon sa pagsama niya sa aming biyahe ng 15 hours. Nag layover kami ng Taiwan. Sobrang haba ng biyahe, pero sa kabutihan ng Lord ay ginabayan tayo, sinamahan, prenoteksyonan hanggang sa immigration officer, mga kagala. Ayan. Bawal ang magdala ng ba yung dinala natin? Corned beef, maling, ano pa ba yun? So, bawal pala yung mga ganun, mga kagala. Bawal tayong magdala ng mga dilata at kung ano-anong mga meat, mga seeds. Ayan. So, sobrang blessing at saka sobrang blessed na hindi kami nasita. Kasi may mga news sa Omni News na mga nagdadala ng mga meat. Lalo na yung may recently lang napanood ko, yung Korean. Nagdala siya ng kimchi. So, hindi niya dineclare doon na may meat doon sa loob ng kimchi. Pinagdikit niya yung plastic ng kimchi sa gitna, meat. So, syempre yung mga immigration officer, matatalino naman yung mga yun. Sabi ng immigration officer na in-intention mo na i-hide, i-conceal yung meat kasi nandoon sa dalawang plastic. So yun kagala. Hanggang ngayon patuloy pa naman kaming sinasamahan ng Lord. Ayan, kahit na malamig dito, naglalakad lang kami, wala kaming sasakyan, patuloy po kaming ginagabayan ng Lord para makapagbigay ng papuri. Patuloy na magbigay ng papuri sa Kanya. Kasi ang lahat naman ng nangyayari sa buhay natin ay galing sa Panginoon. So lahat ng mga biyaya na nararanasan natin ay galing sa Panginoon. Kaya wala tayong rason para hindi magbigay ng papuri at pasasalamat at ibalik sa Kanya ang pinakamataas na parangal. Ayan. Kahit tayo ay may failure, may mga nararanasang mga problema, ayan, isuko lang natin lahat sa Lord yan. At humiling tayo ng taos sa puso natin na kung ano man yung desire na gusto natin na baguhin sa sarili natin or ibigay sa atin ng Lord. Ayan, siya lang kasi makakapagbigay nun at hindi ibang tao. Ayan, so
bago pa man niya ibigay sa atin yon, alam na ng Lord yung laman ng puso natin. Gusto niya lang or hinihintay niya lang na tayo ang mangusap sa Kanya sa pamagitan ng pagdarasal. Ayan, mga kagala. Ayan, so share ko lang din yung kaninang preaching ni Pastor Bong Kompanyero. Ayan, sabi niya is consecrate your self to the Lord. Okay, so yun nga, i-dedicate daw natin yung ating buhay sa Panginoon. Ayan, at tayo ay pagpapalain at mabibless tayo, and also sanctify ourselves sa Lord din, para makaiwas tayo sa mga Anita, Max. gawa ng kaaway. So maraming ginagamit ang kaaway sa buhay natin para tayo ay hindi mapagpala. So yung kaaway ang nagbla-block ng mga swerte sa atin, sa buhay natin. So kung dinededicate natin yung buhay natin sa Panginoon, syempre ang ibabalik sa atin ng Panginoon mga pagpapala. Yung lahat ng mga pinagdarasal natin para mangyari yung mga pangarap natin, ibibigay na po ng Lord yon. Wala pong imposible sa Lord, kasi sa Kanya po nanggaling ang buhay natin. At wala rin po tayong magagawa kahit gaano tayo kayaman kung tayo ay kukunin na ng Lord, dahil siya lang ang may akda. Siya ang author and finisher ng ating buhay. Ayan mga kagala, shinare ko lang yung natutunan ko, ha, hindi po ako pastora, pero gusto kong i-share lang sa inyo yung napakasarap na preaching, para po may guidance po tayo or mayroon tayong sinusunod or sinusundan upang tayo ay nasa kabutihan lang. So huwag tayong magpapadala sa gawa ng kaaway, sa tukso. Ayan, hanggat maaari, control yourself. Ayan, kasi nasa ano lang tayo, nasa kasama natin yung mga spirit ng kaaway. Ayan mga kagala, God bless our another week. Pampasok ng February, I hope sa inyo ay pagpalain pa ang ating mga ginagawa, trabaho, buhay, kalusugan. Pagpalain din ang ating pamilya, mga anak, ang kanilang pag-aaral, especially yung aking anak na si Princess sa Pilipinas. At higit sa lahat ay magkaroon ng miracle, sign of wonders sa inyong buhay mga kagala, lalo na nandito na tayo sa final ng ating pagiging human being dito sa lupa. Yan. So consecrate our life to the Lord. Ayan mga kagala, dahil pagpapalain niya tayo kapag tayo ay naka inline sa Panginoon. Wala tayong pwedeng ipagmalaki dahil wala tayong pagmamay-ari dito sa lupa. Tandaan natin na isipin natin na isipin natin at intindihin natin na kahit gaano tayo raming possession sa mundong ito, dito lang yun. Pero ang tanong,
ganon din ba tayo sa langit? So, yun yung pinaka-importante, yung pinakamagandang buhay na nandoon sa kalangitan. Ayan mga kagala, lagi lang nating isa puso si Jesus Christ sa ating buhay. Hindi masyadong malamig pero hindi masyado. Paulit-ulit ba? Ayan. Hindi masyadong malamig pero malamig. Ayan. Kaya nakaganito lang akong jacket. Ayan, hindi yung mga ganon, kasi hindi ako masyadong nilalamig. Ayan. Naka-adapt na ng konti yung aking body temperature. Ayan mga gala, bye-bye. Pauwi na kami ay magbabas. Dito kami ngayon sa bus station. Ayan, nakitay na lang kami ng bus. Papakiabot ng mga yung Presto card ko. Ayan, disclaimer mga gala, hindi ako pastora ha. Nagsishare lang po ako ng thoughts ko. At pwede nyo rin pong i-apply yan. At tignan ninyo yung magiging miraculous na pagbabago na ibibigay ng Lord sa buhay niyo. Bye-bye mga kagala. Mahal tayo ng Lord. God bless. Gusto mo ng ano, Ging? Ging, gusto mo ng shake? Walang snow ngayon mga kagala. Yan, maganda po yung panahon ngayon, bagamat madilim, pero walang snow sa paligid, natunaw na nakaraan ng ulan. Yehey. Pero malamig pa rin. Buti na lang unti-unti na tayo medyo nasasanay sa weather mga kagala, kaya salamat sa Lord. Ala, ang cute na ng baby. Ang cute. Ang ganda ng ano niya. Ging, bilisan mo. Ging. Oh, Koreans. Dito po kami sasakay mga kagala, pauwi. Dito nga tayo? Oo. Diyan tayo sa Finch Station. Ayan, wala na mga snow. Wala nang yellow sa paligid. Buti na tunaw din. Saan tayo kakain? Ayan mga kagala, nagugutom na ang aking aray ko. Hala, ano yun? Bili mo na tayo. Doon, meron doon. Saan? Sa pupuntahan natin. Ma, huwag na nga tayo pumunta. O sige pala, huwag na tayo kakain pala. Pagdating doon sa bahay, wala din tayong pagkain doon. Alam ko. Huwag na tayo kumain? Kala ko ba gusto mo? Sa Mandarin. Huwag na. Okay pala. Wala din pala tayong pagkain doon na. Wala pa tayong napalengke doon. Wala tayong grocery doon. Ayan mga kagala. Kanina gusto niya kumain. Nagbago ang isip. Oh, tignan nyo kung paano niya ginagawa yung punching bag yung papa niya, oh. Oh, nako, bata talaga na to. Nung araw, kami, yung tatay namin, di namin maganyan. Pero mabait kasi ang tatay ko nung araw. Kahit nakatikim ako ng sandok, nabasag yung tabo sa ulo ko, walang kasing bait ang tatay ko.
Dahil sa tatay ko, natuto akong magsipag, natuto akong magpahalaga sa buhay. Ayan, sila yung inspiration ko ng aking nanay. Pero mga bata ngayon, iba na eh. Iba na ang mga bata ngayon. Lalong-lalo na to. Lalong-lalo na yan. Wala tayong pagkain sa bahay ah. Bawal yun, Coke. Dito kasi kami kagala mag-aantay ng ano, bus. Yan, dito sa 39 inch. 39 inch is lalakad kami kagala, papunta kami doon. Ayan, wrong way siya, oh, wrong way. Biglang lumamig, no? Hindi sila mataray, ging. May mga kaibigan akong Chinese, yung mababait naman sila. Mababait yung mga yun, na misinterpret mo lang yung itsura nila. Paano mo nasabing mataray? Parang ano, hindi sila mapapansin. Kunwari, di ba, ano? Halika na. Pinartner ako ng French teacher ko dun sa isang, ano? Dun sa isang Chinese na babae. Yung parang, ano, yung parang kaibigan. Tapos, alam mo ka, mama, kumuha siya ng laptop. Hindi niya ako pinapansin kahit isa, kahit kinakausap ko siya. Malay mo, nahihiya lang din yung pansinin ka. Hindi, pinansin ko na yun dati pa, nangihirap sila. Hindi, maliliit ka sa mata nila, anak. Kaya parang Hindi, akala. ma. Malaki nga yung mata nun eh. Dahan-dahan ka naman sa pananalita. Laki daw mata. Hindi, ganyan yung mata niya. Parang ganito lang. Meron din ako mga kaklase na Chinese. Ang tataray nila. Parang Hindi sila mataray. Mababait sila. Akala mo lang yung... Huwag ganyan. mataray nga yung mga kaklase ko. Huwag kang nag-iisip ng masama sa Yung kapwa. iba nga nang ano yung iba nga bago nila. Ang lamig. Grabe, ang lamig, kagala. Ang cringe niya. Ang cringe. Gumagalan-galan. Eh, bata pa kasi kayo. Huwag mong... 13 na yun, no? 13. Tignan mo rin yung ano mo. Ikaw ba, hindi ka ba nagsusungit sa kanya? Kaya Hindi ako nagsusungit. pinapansin mo ba siya? O di, mag-initiate ka lang. Kaso nakaganon na siya. The time na ano. Mag-initiate ka. Hi, my friend. Okay na. How are you, my Go there. friend? Ganun. How my... Hindi nga kami Good morning, my nag-uusap, friend. Good morning. Ganun. Unahan mo na siya. Good morning, my friend. How are you today? Ganun. Parang ang parang... How is your day? Ano Yan, dito kami pupunta kagala. Ano meron dyan? Kainan. Kung ayaw mo sumama, kami na lang ni Papa mo. Doon ka lang, katabi ka lang namin para di ka kakain. Di ba? Gusto mo yun? Gusto mo yun? What? Doon ka lang sa tabi namin para di ka kakain. Di ba sabi mo ayaw mo kumain? Anong ayaw? Kakain ka? May milk tea pa naman dun. Saan ba? Sabi mo kanina ayaw mo. Saan nga? Diyan nga, oh. Ay, punta tayo sa subway. Yan o, sa Chiva. Meron silang milk tea. Ala, may kasama pang ano. Ew, yuck. Yuck. Uy, dito ka na. Ay, wag mong hinukoy si mama. Dumadaan. Bad yung ganun, anak. Pakita mo kayong dumadaan.
Ba't yung ganyang attitude? Pasok na. Oh, dito kami kakain mga kagala. Itatry namin to. Matagal ko na tong dinadaanan dito yan sa may school ko eh. Try natin. Ayan mga kagala. Teka lang, mag-order muna tayo. Ayan, doon tayo sa loob. Hi! Ayan, yung restaurant nila. Kagala. Ang cute ng restaurant nila. Ayan, dito daw kami. I want raw salmon. Ikaw ba, ano? Sushi, gusto ko buka. Oh. Ito rin ma. Ayan, lahat. Game. Ano in-order mo? Hindi ko alam yung ano. Alam ko rin. Malapit lang pala yung boghan. Malapit lang yung boghan. I love mama. Diba kapag punta na natin ng ano? Malayo. Ba't ano bang Yan, may complimentary soup pa sila, kagala. Gusto ko lang bumalik sa ano, sa Thailand. Ang babait nila, pati yung mga ano. Parang gusto ko pumunta sa Vietnam. Gusto ko doon sa Vietnam eh. Ayan, ang complimentary soup. Anong lasa, Ging? Natikman mo? Yeah. Masarap? So, ito yung mga menu nila dito, mga kagala. Nag-order ako ng seafood and egg ramen at saka beef ramen. Tapos, si Aliyah naman, nag-order siya ng bento na may salmon. Ayan, paborito na rin niya yung salmon. Saan yung order mo? Ayan, wala. Sa dulo pala. Ayan. Tapos, ito yung order niya. Then, nag-order din kami ng milk tea with cheese. Ayan. Cheesecake and milk tea. Ayun yung milk tea, mga kagala. ayos to? Ano ba ito? Hindi ako Ang ganda ng ambience Pero mga nila kaklase dito, mo mga yan. kagala. High school. Ano yung gamit nila po picture? Yung old na camera. Yung wala nang ulitan. Kapag kuha na nga, yun na yun. Sino yung mga kaklase mo? Kung pangit yung kuha mo, yun na yun. Nandiyan ka. Wala, hindi ako napaka-picture. Bakit? Alam mo paano ka makakasingit sa picturean dyan? Ito ako. Bakit ka dyan? Wala, nag-outing sila. Ba't di ka? Ayun na yung sayo, Ging. Thank you. Wow, anong gagawin? Anong gagawin, Ging? Kakain. Kakain lang? Kain agad? Oh. Mag-pray mo na, dali na. Mag-pray mo na yung pagkain natin. Do you want to share each other? Yan, bait ah. Bakit kaya? Ang binabalak ko. Bakit? Grabe, ang sarap. Binabalak ko. Ang sarap.
Mag-order pa tayo ah. Pag naman tayo na kayo. Social dun. Harap ng ramen, mga kagala, kain tayo. Say Super flavorful. Tama?